Thank you for that wonderful song. May we call on Brother June Gallego to give us a message this afternoon. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, at lalo't higit sa atin pong my birthday ngayon. Bakas na bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan. Ano po? At ganun din sa kanyang family, Sir Sandy. Ikaw ang una kong tinitingnan kanina. Masaya si Sir Sandy. Ano? Kasi ang kanyang anak ngayon ay nagsiselebrate ng 21 birthday. Iniisip ko mga kaibigan, mga kapatid, sa mga teacher dyan. Sabi ko, ano bang ibig sabihin ng salitang dibu? O, sino dito ang nakakaalam sa inyo? Ano bang ibig sabihin ng salitang dibu? Napapaisip ako, bakit kaya mayroong tinatawag na dibu? Sa lalaki ay 21 at sa babae naman ay 18. Diba? Tama ba ako? So si Maynard 21. Tama ba, Maynard? 21 ka ngayon. Kasi nga dibu mo nga ngayon eh. Kaya nga 21. So wala akong ibang matanungan mga kapatid kundi isinearch namin. Sabi ko, ano bang ibig sabihin ng dibu? Ang dibu pala, sangayon po sa napakaikli lang ng paliwanag ng dibu. No? Nagulat ako sa paliwanag ng dibu. Gusto ko lang basahin ito. Napakaikli lang ng paliwanag nito ng dibu. Oh, yung salitang dibu. Sabi ay ganito. Nawala naman. Para siyang ang dibu po ay pagpapakita ng yung kauna-unahan mong pagkakataon na ipakita na ikaw ay parabang sinasabi na ikaw ay totoong tao na. Hindi ko naman sinasabi si Maynard na hindi tao, no? Kundi na nagsasabi na siya ay totoo ng binata. Akala ko dati, sir, ang binata, sinasabi nila pag natuli ka, binata ka na. Hindi pala. Ang pagiging binata pala lumalabas pagka dumating sa panahon na ikaw ay dibu na. Sabi po doon ay ito yung kauna-unahang pagkakataon na ipipresenta natin ang ating sarili sa publiko. Di ba? Ngayon ko lang nakita, nasaksihan si Maynard na nag-birthday ng ganito kabungga, Sir Sandy. Na nabalitaan ko nga, ay parang ayaw ni Maynard, pero ang may gusto yung kanyang tatay. Sino ba namang ama ang hindi matutuwa na ang kanyang anak maliban sa magdidibu na, ngayon po ay engineer na. Grabe. Oo. Wala pa ba? Wala pa. Pero mag-i-engineer na. At saka pangalawa, ito rin yung panahon. Sa ibang lugar po, pagka nagdibu na, ang isang bata, dalaga man yan o binata, pagka nagdibu na, binibigyan na sila ng kalayaan, nagiging independent na. May girlfriend ka na ba, Maynard? Wala pa. So, ito na yung panahon. Pwede na ba, Sir Sunday? Pwede na. May pahintulot na ng magulang. Pero, ang gusto, siyempre, tayong mga magulang, ang gusto natin na magtapos ng pag-aaral, no? So, ang aking anak, ganun din ang aking pakiusap, ay magtapos ng pag-aaral. So, ngayong hapon, ay hindi ko po pahabain ang aking salita kasi nga hapon na po tayo. So, maikli lang po ang aking mensahe para kay Maynard. So, alam natin na sa Biblia, pagka pinag-usapan po natin ang Biblia, tatanungin natin ang Biblia, ang ating buhay, ito po ay galing sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sa aklat ng Ecclesiastes 3, may panahon na ang tao ay isilang at may panahon din na ang tao ay mamatay. Hindi natin pag-uusapan ngayon ang kamatayan, kundi ang pagsilang ni Maynard. Sabi ko nga kay Ma'am Ipik, kay Ma'am Maripi, grabe naman si Maynard, hindi talaga nagpayag na kung 21 siya ngayon, ibig sabihin 1990 2003. Sa 2003, sa December 31,
Hindi na siya pumayag na maabot pa siya ng 2004. Talagang lumabas siya. Lumabas siya. Matanong ko lang sa inyo, mayroon ba ditong alam, bakit ang isang bata kapag kaisilang umiiyak? Sige daw. Wala ba kayong nasaksihan na bata na pagkasumilang tumawa? Ha? Pagsalang, oh, tuwang-tuwa yung bata. Wala, di ba? Bakit kaya ang bata pagkasinilang umiiyak? Alam niyo po kung bakit? Ito ay isang sinyalis na haharap siya sa sarit-saring mga pagsubok sa buhay. Oh, may mga pagsubok ka na ba, Minard, naranasan? Marami na, di ba? Napakarami. At alam ko na si Minard, sa lahat ng pagsubok na yon, siya ay nagtagumpay. No? So, pagdating po sa Biblia, mga kapatid, marapakaraming mga talata ang binibigyan ng pansin ng Panginoon, lalo't higit sa mga kabataan. Bakit po? Ako kasi ay naniniwala na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero tandaan din natin, ang kabataan, ito ay sentro ng kaaway para ito ay sirain. Bakit po? Pagka ang kabataan ay nasira, wala nang susunod na henerasyon para sa pag-ahon ng isang bayan. Tama ba? Diba? Ngayon po, kung ating titingnan, ang ating paligid ngayon, ang mga kabataan matitindi. Mabuti nga, ang place ni Sir Sandy, ang ganda ng iyong napili si Sir Sandy. Kahit ako ang tatanungin, mas gusto ko sa ganitong lugar. Oh, wala ditong wifi. May wifi ba dito? Minsan, minsan. Kung lalabas ka dyan, sa parting dyan, halos lahat ng kabataan, nandyan na sa wifi yan. Diba? Pag uwi sa bahay, galing school, wifi. Kung minsan ang dahilan, may paperwork daw. Pero pag naabutan mo, ay, TikTok man. Wala, di ba? So maswerte itong pamilya na ito kasi dito tumira. So alam niyo po sa Biblia, sabi po ay ganito, nakalimutan ko maghiram ng ng Bible. Gamit na lang po ako ng electronic Bible para madali tayo matapos. Ang aklat po ng Ecclesiastes 12 verse 1. 12 verse 1. Ang sabi po ay ganito. Para ito kay Minard. Alalahanin mo rin ang manlilikha sa araw ng iyong kabataan. Bakit kaya ginamit yung salitang alalahanin? Mga kabataan, lalo't higit kay Minard, bakit kaya yung unang salita na binanggit sa Ecclesiastes 12 ay salitang alalahanin? Bakit po kaya? Kasi po, sa pagdating ng panahon, maraming mga batang isinisilang na hindi na naalala ang Panginoon. Kaya ginamit ito, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Alam niyo po ang kasunod, ganito ang kasunod. Ang kasunod po ay ito. Bago dumating ang araw ng paghihirap, bago dumating ang mga taon, nasasabihin mong, hindi ako nasisiyahan sa mga yaon. Alam niyo ang buhay ng isang kabataan. So sa mga matatanda diyan, yung mga senior na, alam ko dumaan kayo sa pagiging kabataan. Kayo ba ay naging masaya? Ikaw, Lola Inday, naging masaya ka ba? Siyempre, alam na alam ko yan si Lola Inday. Masayang masaya yan. Ikaw, Minard, sa kabataan mo ngayon, ikaw ba ay masaya? Masaya din po. Ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang may lalang sa iyo. Tandaan po natin, tayo po ay nilalang ng Panginoon. Minsan narinig ko si Minard na parang itinatanong niya, totoo ba talagang may Diyos? Ngayon, Minard, sasabihin ko sa iyo, totoong may Diyos. Totoo talagang may Diyos. Alam niyo po, may nakausap ako sa Sabang, sabi niya, hindi totoong may Diyos. Ang tao, galing yan sa bulkan. Pagkatapos, yung laway ng bulkan, yan ang naging hugis ng tao. Mayroon naman, sabi ni Charles Darwin, ang tao daw galing sa unggoy. Sino dito ang taas na kayo galing sa unggoy? Di ba? Wala. Bakit po? Kung totoo yun, wala pang naitala kahit sa ang history na may isang tao na dati siyang unggoy. Tama ba? Wala, di ba? Pagkapanganak ng isang sanggol, tao na talaga siya, hindi siya unggoy.
Ano po? So kaya nga, kung tatanungin natin ang Biblia, ang sabi po ng Biblia, tayo po ay nilalang ng Panginoon. So para kay Minard, ang sabi ng Panginoon, alalahanin. Bakit kaya alalahanin? Kasi una po, nakakalimutan. Pangalawa, tatanda po tayo. Ano po mga kapatid? Pero ang maganda dito, ito ang maganda. Pagka inalala natin ang Panginoon, mayroon pong magagandang reward at panukala ang Panginoon para sa atin. Kay Minard, kanina naghahanap ako, sabi ko, ano ba ang tumpak na mensahe para kay Minard? Kasi si Minard, nakikita ko lang siya pag umuwi dito, aalis naman, wala kaming pag-uusap talaga. Nung Sabado lang, binati ko siya ng happy birthday, yun lang. So kaya, hindi ko maisip kung ano ang gustong ipaabot na mensahe ng Panginoon. Pero dahil si Minard ay isang kabataan na merong pangarap, merong pangarap. Binasa ko kanina ang Biblia, ang totoong tagumpay ng isang taong gustong managumpay. Alam nyo, maikli lang ito, babasahin ko sa inyo. Awit 27 verse 4 to 7. Malapit na ako magtapos mga kapatid. Last two texts na lang ito. Sa aklat ng awit, ganito po ang pagkasabi sa 27. Yan. 4 to 7. Isang bagay ang aking hiniling kay Yahweh, at iyon ay aking hahanapin, na ako ay mananahan sa tahanan ni Yahweh sa lahat ng araw ng aking buhay, para makita ang kagandahan ni Yahweh, para magnilay-nilay sa kanyang templo. Dahil sa araw ng kaguluhan, ito ang maganda, Minard. Alam nyo, ang mga tao pala na hinahanap ang Panginoon sa kanyang buhay, merong maganda itong naidudulot. Alam mo kung ano? Sabi po ay ganito. Dahil sa araw ng kaguluhan, ay ikukubli niya ako. Wow! Sa panahon na magdating ang mga problema sa buhay, pagka si Minard ay nasa Panginoon, kukublihan siya ng Panginoon. Hindi lang si Minard, lahat tayo. Ito ang magandang pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung ang tao ay nakakunek sa Panginoon sa panahon ng kaguluhan, ikukubli niya ako. Ang ganda. Sabi po ay ganito. At sa kanyang tulda ay itatago niya ako. Itataas niya ako sa ibabaw ng malaking bato. Grabe ang Panginoon, mga kapatid. Pagka pala tayo ay pinili natin na sundin kung ano ang gusto ng Panginoon. Kay Minard, alam ko, marami siyang pangarap sa buhay. Maging engineer, makapagtayo ng sariling bahay, makatulong sa magulang, makatayo ng kanyang sariling pamilya, magkaroon ng maraming anak. Nakatawa si Minard. Ilan ba ang gusto mong anak, Minard? Wala pa sa yung panukala. Lahat ng panukala natin na yan, pagka isinangguni natin sa Panginoon, mayroong proteksyon ang Panginoon. Last text, mga kapatid, last na ito. Sa awit 37, verse 4 to 5. Maganda itong talata na ito, mga kapatid. Awit 37. 37, 4 to 5. Sabi dito, pagkatapos hanapin mo ang kaligayahan kay Yahweh, at ibibigay niya sa iyo ang naisin ng iyong puso. Wow! Tandaan mo, Minard, ang paghahanap ng tunay na kaligayahan ay sa Panginoon matatagpuan. Yan. Bakit? Anong sabi dito? Kung ano ang naisin ng iyong puso, ibibigay niya sa iyo. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pagka hinanap mo ang Panginoon, ang tunay na kaligayahan, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pangalawa, ang sabi dito, lahat ng naisin ng iyong puso, basta sa ikalulugod ng Panginoon, ibibigay niya sa iyo. Last text. Ibibigay mo ang iyong pamamaraan para kay Yahweh, magtiwala ka sa Kanya, at siya ang kikilos para sa iyo. Wow! Ang ganda ng mensahe ng Panginoon. Ang sabi po ng talata para kay Minard, ibigay mo ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Alam niyo, maraming mga kabataan sa Biblia, si Daniel, si Shadrach, si Meshach, Abednego, mga tao yan. Ang tatlo na yan, itinapon sa nagniningas na hurno. Ang tumapon sa kanila, namatay.
Pero sila, sabi sa Biblia, sa Daniel 2, kahit isang buhok ay hindi nasunog sa kanila. Imagine niyo si Daniel, isang kabataan din yan. Kabataan ay tinapon sa yungib ng leon. Maagang maaga pa, nalulungkot si Nabucodonosor kasi matalik niyang kaibigan si Daniel. Sabi niya, wala na ang aking kaibigan. Pero nung sabihan niya, Daniel, Belshazzar, nandyan ka pa ba? Sabi ni Belshazzar, narito ako, hari. Itinikom ng Panginoon ang bibig ng leon upang hindi ako masaktan. Ang ganda ng mensahe ni Nad. Kaya para sa iyo, ang sabi ng Panginoon, ulitin ko, ibigay mo ang iyong pamamaraan kay Yahweh, magtiwala ka sa Kanya, at siya ang kikilos para sa iyo. So, Minard, happy birthday. Maging masaya ka sa araw mo ngayon sapagkat ikaw ang bida ngayong araw. Yan. At ganun din kila ma'am, kila sir. God bless po sa Family Garpisa. God bless po sa ating lahat.